Magandang araw sa iyo, Miss Amore, at sa mga walang sawang nakikinig dito sa Mi Amore Confession. Isang pagmamahala na hindi inaasahan sa pagitan ng asawa ng kanyang anak-anakan. Si Minerva, 47 years old ang tumayong ina sa anak ng kanyang pinsang si Rochelle. Pero nang pumana to sa panganganak, naiwan ang asawa nitong si Paul at ang sanggol na si Lian. Sa loob ng iisang bubong, unti-unting naglapit ang kanilang loob hanggang sa sila mismo'y nahulog sa isang bawal na pag-ibig. Handang ipaglaban ni Paul ang damdamin, pero si Minerva, hati ang puso sa takot at sa pagmamahal. Iiwan ba nilang lahat para magsimula sa ibang lugar? O haharapin ang lahat ng mata at panghuhusga alang-alang sa kanilang pagmamahal? Ito po ang kanilang story. Sana'y magustuhan ninyo. Si Minerva, isang masipag na babae. Bata pa lamang ang kanyang pamangking si Rochelle. Siya nang tumayong ina nito. Ulila si Rochelle sa mga magulang at si Minerva ang nagsakripisyo upang maitaguyod siya. Wala siyang sariling pamilya, kaya lahat ng atensyon at pagmamahal ay ibinuhos niya kay Rochelle. Para kay Minerva, si Rochelle ay parang tunay niya ng anak. Nakita niya kung paano ito lumaki mula sa pagkabata, kung paano natutong magsalita, mag-aral, mangarap, at nang makilala nito ang isang binatang nagangalang Paul, natuwa man siya sa una, hindi rin niya naiwasang mangamba. Si Paul ay 30 anyos, mas bata ng ilang taon kay Minerva. Isang simpleng lalaki mula rin sa baryo, mabait, responsable, at hindi takot magbanat ng buto. Sa edad niyang yon, nag-live-in si Rochelle at Paul. Para kay Minerva, masyado pang bata si Rochelle. Pero nakita niyang kasiyahan sa mga mata ng pamangkin kahit ibinigay niya ang buong suporta. Ngunit isang araw, dumating ang pinakamasakit ng pangyayaring bumago sa lahat. Nanganak si Rochelle, ngunit hindi siya nakaligtas. Sa halip na kasayahan ng maging alaala ng araw na yon, naging bangungot para kay Minerva at kay Paul. Hirap na hirap si Minerva ang tanggapin ang katotohanan. Ilang araw siyang halos hindi makakain, umiyak sa bawat sulok ng kanilang bahay. Si Paul naman, tila isang katawan na walang kaluluwa. Nakatingin lamang sa kawalan habang buhat-buhat ang kanilang sanggol na si Lian. Sa paglilibing ni Rochelle, halos gumuho ang mundo ni Minerva. Ang pamangking itinuring ng anak biglang nawala sa kanya. Ngunit tuwing tinitingnan niya ang sanggol, nakikita niyang mukha ni Rochelle. Doon niya napagtantong kailangan niyang bumangon. Mula noon, si Minerva nang tumulong kay Paul sa pagpapalaki kay Lian. "Kumain ka na muna," sabi ni Minerva minsan habang nasa kusina. "Hindi pa ako gutom dito. Kung gusto mong lumakas para kay Lian, kailangan mong kumain." Sagot niya sabay lapag ng mainit na sabaw sa mesa. Dahan-dahan, natutong bumangon si Paul mula sa kalungkutan. Sa bawat paglipas ng araw, nakikita niya kung gaano kaalaga si Minerva hindi lamang kay Lian, kundi pati na rin sa kanya. Madalas kapag nakatulog ng bata, sabay silang uupo sa sala. Walang masyadong usapan, ngunit ramdam nila ang bigat na kanilang pinagdadaanan. "Kung nandito pa lang sana si Rochelle." "Ano ka ba naman? Kung nandito pa siya, matutuwa siyang ginagawa mo ang lahat para kay Lian." Napayuko si Paul. Hindi na siya nakasagot. Pero sa simpleng mga salitang yon, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Habang lumilipas ang mga buwan, hanggang sa naging taon, nagkaroon ng kakaibang ritmo ang kanilang buhay. Para silang iisang pamilya. Si Minerva bilang ina ng tahanan, si Paul bilang ama, at si Lian bilang kanilang munting liwanag. Ngunit kasabay ng katahimikan at pagsasama, may unti-unting nabubuong damdamin si Paul na ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya. Sa tuwing nakikita niya kung paano kalingain ni Minerva si Lian, kahit sa edad nito ay maganda pa rin at may dignidad, unti-unting nabubuong paghanga at kakaibang pagtingin. Hindi yun basta pagnanasa,
kundi isang damdaming nagsisimula sa pasasalamat, paggalang at paggalinga. Ngunit alam niyang bawal, alam niyang hindi ito dapat. Si Minerva naman, sa kabila ng lahat, ay nagpipigil. Ayaw niyang bigyan ng ibang kulay ang pagiging malapit nilang dalawa ni Paul. Para sa kanya, si Paul ay asawa ng kanyang pamangkin na minahal niya na parang anak. Ngunit kahit anong pilit, minsay nararamdaman niya rin ang init ng presensya nito. Lalo na kapag magkasama silang nagpapaligo kay Lian o kapag sabay silang natutulog sa sala dahil napuyat sa pagbabantay. Sa bawat tingin ni Paul, may mga sandaling tila may gustong ipahiwatig ang mga mata nito at doon nagsisimula ang kaba sa puso ni Minerva. Isang gabi habang tulog na si Lian, may dalawang taong hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga palad. Pareho silang natigilan at sandaling nagtagaling pagkakahawak. Tila parehas silang na nararamdamang kakaiba. May kuryente silang naramdaman. Agading binawi ni Minerva ang kanyang kamay at umiwas ng tingin. Pasensya na, tita. Wala yun. Sagot niya sabay talikod upang hindi makitang pamumula ng kanyang pisngi. Mabilis ang paglipas ng mga buwan mula nang mawala si Rochelle. Habang lumalaki ang sanggol na si Lian, mas lalo ring lumalalim ang ugnayan ni Paul at Minerva. Sa mata ng mga kapitbahay, natural lamang na magtulungan sila. Sino pa bang aasahan ng isang bagong ama kung hindi ang tiyahin ng kanyang yumaong asawa? Ngunit sa likod ng mga tahimik na gabi at mga simpleng araw, may lihim na damdaming unti-unting bumabalot sa puso ni Paul. Bawat umaga, si Minerva ang unang bumabangon. Ihahanda niya ang gatas ng sanggol, magluluto ng almusal at titayaking maayos ang lahat bago magising si Paul. Subalit sa mga nakarang linggo, napapansin niyang nagbabago si Paul. Mas masigla na tong kumikilos. Mas madalas na rin tong nakikipag-usap. Ang bango naman po ng luto mo, tita. Simple lang naman to. Tinolang manok para lumakas ka. Tugon ni Minerva na hindi tumitingin sa kanya. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang paraan ng pagtitig ni Paul. Hindi yun basta pasasalamat. Merong lambing at paghanga. Habang lumalaki si Lian, mas nagiging madali ang buhay nila. May mga pagkakataong nakakapagpahinga na sila sa gabi at doon nagsisimulang humaba ang kanilang pag-uusap. Isang gabi matapos patulugin ng sanggol, naupo sila sa may balkonahe. Tita, salamat po talaga sa lahat ha. Huwag ka nang magpasalamat. Basta para kay Rochelle, gagawin ko ang lahat. At kay Lian din. Pero hindi lamang po para sa kanya. Para din po sa inyo. Kung wala ka baka hindi ko rin po kinaya. Baka po sumuko na po ako. Nilingon siya ni Minerva. Kita niyang sinseridad sa mga mata ni Paul at sa unang pagkakataon, naramdaman niya nga may ibang kahulugan ng mga salitang yun. Lumipas pang ilang araw bago muling nagkaroon ng pagkakataong mapag-isa sila. Habang nag-aayos si Minerva ng mga damit ni Lian, lumapit si Paul at tumulong. Nagkatinginan sila sandali. At doon hindi nakapagpigil si Paul. Tita, alam kong mali kong iisipin ng iba. Alam kong asawa ko ni Rochelle at pamangkin mo siya. Pero hindi ko na po kayang itago. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko na po itong nararamdaman, tita. Unti-unti na po ako nahuhulog sa'yo. Sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa lahat ng pag-aalaga mo. Sa tapang mo. Kaya hindi ko maiwasang mahalin ka. Nanlamig ang kamay ni Minerva. Hindi siya makapagsalita agad. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Paul, huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi dapat. Ako ang tita ni Rochelle. Akong nagpalaki sa kanya. Hindi ko matatanggap na isipin mong naisip mong mahalin ako. Pero, totoo tita. Hindi ko po pinili to. Hindi ko rin po sinadya. Pero bawat araw na kasama ka, bawat ngiti mo, bawat pagkalinga mo, natutuwa akong magmahal ulit. At ikaw yun. Tumalikod si Minerva. Hawak ang kanyang dibdib na para bang mabibiyak. Hindi pwede. Hindi tama.
Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ano na lang ang iniwan ni Rochelle? Lumapit si Paul at maingat na hinawakan ng braso ni Minerva. Alam kong hindi mo agad matatanggap. Alam kong mabigat para sa'yo. Pero hindi ko kayang itagong nararamdaman ko. Kung mananahimik ako para kong nilolokong sarili ko. Hindi mo ba iniisip si Rochelle? Palagi ko pong iniisip si Rochelle. Mahal ko siya. Pero wala na po siya, tita. At sigurado kong ayaw niya pong habang buhay tayong parehong magdusa. Tumulo ang luha ni Minerva. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya kay Paul. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Minerva ang umiwas. Kapag lumalapit si Paul, palagi niyang iniiwas ang tingin. Kapag nag-uusap sila, maiksi lamang kanyang sagot. Pero kahit anong iwas, hindi niya maitago ang katotohanan. Nagmumulto sa isip niyang mga salitang binitawan ni Paul. Minsan habang pinapanood niya itong naglalaro kay Lian, napansin niyang totoong lahat ng sinabi nito. Si Paul ay isang mabuting ama. Mabuting tao at walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng anak at ang pamilya. At sa kabila ng lahat, bakit ganun? Bakit nararamdaman niyang siya man ay nakakaramdam na ng paghanga? Isang gabi habang nag-uulan, ang ilaw biglang nag-brown out. Pareho sila naghanap ng kandila. Nang maisindi nila to, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ko hihilingin na mahalin mo rin ako, tita. Pero hihilingin ko lang, huwag mo sana akong itaboy. Hayaan mo ipakita ko sa'yo kung gaano kita pinahahalagahan. Hindi na nakasagot si Minerva. Tumalikod siya, hawak ang dibdib na kumakabog. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagtanggi, alam niyang may binhi ng damdaming hindi na kayang basta-basta kalimutan. Lumipas ang mga araw matapos ihang ni Paul ang damdamin niya. Pilit na umiwas si Minerva. Ngunit sa bawat hakbang, lalo lamang siyang nahuhulog sa bitag ng kanyang sariling puso. Hindi niya maikakaila na sa tuwing nakikita niya si Paul, nararamdaman niya ang init ng presensya nito. Isang gabi, matapos silang patulugin si Lian, bumuhos ang malakas na ulan. Walang kuryente at ang buong bahay ay nabalot sa dilim. Tanging ilaw lamang ng isang kandila sa sala ang nagbibigay liwanag. Nasa tabi ng kuna si Minerva, nakaupo at pinagmamasdan ang mahimbing na tulog na sanggol. Lumapit si Paul, hawak ang kumot. Tita, baka lamigin ka. Eto, gamitin mo. Salamat. Nagtagal ang katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang buhos ng ulan at pagaspas ng hangin. Hanggang sa muling nagsalita si Paul. Alam ko pong hanggang ngayon, iniiwasan mo pa rin ako. Pero hindi ko po kayang magpanggap. Mahal kita, tita. At kahit ilang beses mo akong itaboy, hindi ko magbabago yon. Paul, huwag mo nang ipilit. Hindi ako dapat maging kapalit ni Rochelle. Ako ang tita niya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Paano ko haharapin ang sarili ko kung... Wala pong makakapagpalit kay Rochelle. Pero ikaw, tita, ikaw ang nandito ngayon. Ikaw ang bumubuo sa buhay naming mag-ama. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Hindi nakasagot si Minerva. Ramdam niya ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dahil sa guilt o dahil sa damdaming matagal niya ring tinago. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Paul. Mainit ang palad nitong humawak sa kanyang kamay. Hindi niya na tinabig. Sa halip, nanatili siyang tahimik, nakatitig sa kanilang pagkakahawak. Kung mali ito, bakit gantong nararamdaman ko? Dahil hindi mali ang magmahal. At sa sandaling yun, unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. Wala nang salita, tanging damdamin ng nanaig. Puno ng pangamba, ngunit kasabay ng pagpatak ng ulan ay unti-unti itong lumalalim. Sa ilalim ng malamnam na ilaw ng kandila, bumigay si Minerva. Sa mga bisig ni Paul, naramdaman niyang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Emosyonal, puno ng pananabik, ngunit higit sa lahat, puno ng pagmamahal na hindi nila akalaing mabubuo sa gantong paraan. Hindi nila alam kung paano nagsimula, basta't dumaloy na lamang ang gabi. Mahigpit ang yakap
Mainit ang halik at sa bawat sandali, parang naglalakbay sila sa isang mundo na sila lamang umiiral. Paul, paano na tayo? Wala na tayong dapat ibang isipin, kundi si Lian. At kung papayagan mo, ikaw at ako, tayo na. Hindi ko alam kung tama ito. Pero alam mo ring hindi rin mali. Hindi ako makakapagpanggap tita. Mahal na mahal kita. Napapikit si Minerva. Sa kabila ng takot, ramdam niyang katotohanan. Hindi niya na kayang itanggi ang damdaming yun. Kinabukasan tila walang nagbago. Pareho pa rin silang nag-alaga kay Lian, nagluto, naglinis ng bahay. Ngunit sa mga titig at simpleng galaw, may lihim na sila lamang hindi mabubura. Habang pinapakain ni Minerva ang sanggol, napatingin siya kay Paul. Nakita niyang mas masaya to, mas buo, at mas may lakas ng loob. At sa puso niya, alam niyang siya ang dahilan niyon. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Rochelle, nakaramdam si Minerva ng kakaibang ginhawa. Isang pakiramdam na parang may bagong simula. Ngunit kasabay nito, may takot din siyang dala. Paano kung malaman ng iba? Paano kung isipin nila nga ipinagkanulo niya ang alaala ng kanyang sariling pamangkin? Ngunit ang lumapit si Paul at bahagyang hinawakan ng kanyang balikat, naramdaman niyang lakas. Hindi na siya nag-iisa. Sa gabing yun, nagsimula ang isang bagong kabanata. Lihim pa sa lahat, ngunit totoo sa kanila. Hindi pa nila alam kung saan hahantong ang kanilang relasyon, ngunit malinaw na pareho silang handang harapin ang kahihinatnan, basta't magkasama. At sa bawat halakhak ni Lian, ramdam nila na ang buhay ay patuloy na umiikot, na sa kabila ng sakit, may bagong pag-ibig na ipapanganak. Simula ng gabing yun, tila nagbagong ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Hindi na sila basta magkasamang nag-aalaga kay Lian. Ngayon, may lihim ng lambing sa bawat titig, may init sa bawat ngiti, at may kakaibang aliw sa piling ng isa't isa. Madalas silang magtabi habang kumakain, at kapag natutulog ang bata sa hapon, sabay silang nauupo sa sala. Doon sila nagkukwentuhan ng mga bagay-bagay tungkol sa pangarap ni Paul na magtayo ng sariling negosyo balang araw, at tungkol kay Minerva na minsan iniisip kung anong ang magiging buhay niya kapag lumaki at nagkaroon ng sariling mundo si Lian. Hindi na kita hahayaang mapagod, Minerva. Hindi mo kailangang sabihin yan, Paul. Sapat na sa akin na kasama ko kayong mag-ama. Habang lumalaki si Lian, mas nagiging buong kanilang pamilya. May mga pagkakataong sabay silang namamasyal sa plaza, at mula sa malayo, animo ay mag-asawa silang dalawa na may dalang anak. Minsang naglalakad sila, napansin ni Paul ang paraan ng pagtingin ng ibang tao. Alam mo, parang totoo na tayong pamilya, no? Kapag kasama si Lian. Paul, huwag kang masyadong malakas magsalita. Baka may makarinig. Ngunit kahit pa man pinipigilan ni Minerva, hindi niya maikakilang kilig na nararamdaman niya sa mga salitang yun. Sa baryo, walang lihim ang hindi nabubunyag. Unti-unti, napapansin ng mga kapitbahay na madalas silang magkasama. Kapag namamalengke, sabay silang pumupunta. Kapag may handaan, magkatabi silang nakaupo. Isang hapon habang bumibili ng gulay si Minerva, narinig niya ang bulungan ng dalawang tendera. Si Minerva ba yun? Aba, parang sobrang pagiging malapit nila ng asawa ng pamangkin niya. Totoo ba? Baka naman nagkakapalitan lang ng tulong. Ay hindi ha, lagi ko silang nakikitang magkasama. Para bang mag-asawa na rin. Nanginginig ang kamay ni Minerva habang inaabot ang bayad. Pinilit niyang ngumiti, pero sa loob-loob niya, nagsimula ng kabahan ng kanyang puso. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Tinitigan niya si Paul na nooy naglalaro kay Lian, masaya at walang kamalay-malay. Paul, o bakit tita? May mga taong nagsisimula ng mag-isip ng kung ano-ano. Naririnig ko, may mga bulungan na. Ano bang sinasabi nila? Na para daw tayong mag-asawa. Hayaan mo na sila, tita. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila nararamdaman kung anong meron tayo.
Pero hindi rin nila kailangang malaman. Ayokong maging tampulan ng chismis. Ayokong masira ang pangalan ni Rochelle. Hinawakan ni Paul ang kaning kamay at tumitig ng diretso sa kaning mga mata. Tita, wala ho tayong kasalanan. Wala tayong tinatapakang tao. Mahal kita at gusto kong malaman ng buong mundo kung gaano kita pinahahalagan. Pero kung hindi pa panahon, hihintayin ko. Natahimik si Minerva. Sa mga salitang yon, dama niyang katatagan ni Paul. Ngunit dama rin niya ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila ng mga bulungan, lalo silang nagiging malapit. Marahil dahil sa takot na baka bukas may makapansin na naman. O baka dahil sa alam nilang sa kabila ng lahat, ang isa't isa lamang kanilang sandigan. Isang gabi, magkatabi silang nakaupo sa sala habang natutulog si Lian sa kuna. Tita, kahit ano pa pong sabihin ng iba, hindi ako bibitaw. Kung gusto mo, mananatili yung lihim to. Pero sana wag mong itatabi yung damdamin ko. Napaluha si Minerva. Hindi na kita kayang itaboy, Paul. Sa totoo lang ako man, natatakot. Pero hindi ko na rin kayang itanggi. Mahal din kita. At sa mga salitang yon, muli silang naglapit at nagyakap. Wala silang pakialam kung umuulan o kung may makarinig na kapitbahay. Ang mahalaga, alam nilang totoo ang damdamin nila sa isa't isa. Ngunit habang mahigpit silang magkayakap, sa isip ni Minerva ay paulit-ulit ang tanong, hanggang kailan kaya nila itatago ito? Alam niyang sa baryo, hindi kailanman titigil ang chismis. Alam niyang darating ang panahon na kailangan nilang humarap sa mga mata ng tao. Ngunit sa ngayon, sapat na muna ang lihim nilang pagmamahalan at ang pangakong sa isa't isa lamang sila kakapit. Mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan ni Paul at Minerva. Sa bawat araw na lumilipas, mas ramdam nilang sila'y tunay na magkapareha. Hindi lamang dahil sa sanggol na si Lian, kundi dahil sa damdaming hindi na niya kayang pigilan. Ngunit kasabay ng kanilang kaligayahan, lalong umingay ang bulungan sa baryo. Hoy, alam mo ba? Si Paul at si Minerva parang hindi na magtiyahin at manugang. Parang silang mag-asawa. Nako, kung totoo man yan, kawawa naman ang yumaong si Rochelle. Dumarating ang mga bulong sa tenga ni Minerva. Sa palengke, sa simbahan, kahit minsan sa tindahan ng bigas, may mga matang nakatitig at bibig na bulong ng bulong. Ngunit sa halip na umatras, lalo lamang nagpatatag yun sa damdamin ni Paul. Tita, wala na akong pakialam sa sinasabi ng iba. Ang mahalaga, alam kong mahal kita at mahal mo rin ako. Pero Paul, ang bigat sa dibdib. Parang bawat tingin nila hinuhusgahan ako. Hayaan mo sila. Hindi silang bubuhay para sa atin. Hindi nila alam kung gaano tayo kumakapit sa isa't isa. Habang nag-uusap, dahan-dahang lumapit si Paul. Hinawakan yung pisngi ni Minerva at banayad na hinalikan to. Sa una parang nag-aatubili si Minerva, ngunit kalaunan, bumigay rin siya. Paul, paano kung masaktan si Lian balang araw? Hindi mangyari yun. Kung ipaparamdam natin sa kanya na puno ng pagmamahal ang tahanan, walang makakapagsabing mali ito. Sa gabing yun, muli silang nagpaubay sa damdamin. Ang mga halik ay naging matamis, ang mga yakap ay naging mahigpit, at ang kanilang mga puso ay muling nagsanib. Hindi na nila iniisip ang mga tao sa labas o ang bulungan sa paligid. Sa sandaling yun, sila lang ang umiiral. Kinabukasan tila wala silang tinatagong lihim. Magkasama silang nag-alaga kay Lian, nagluto ng agahan, at nagtawanan sa simpleng usapan. Ngunit kahit gaano pa sila kasaya, alam nilang hindi magtatapos ang usapan ng iba. Habang naglalabas si Minerva, may dumaang kapitbahay at sinadyang magbitaw ng malakas sa salita. Nako! Kung ako sa kanila, mahiya naman sila, oy! May bata pa namang lumalaki. Kita ni Paul ang lungkot sa mukha ni Minerva nang marinig yun. Nilapitan niya to at hinawakan sa balikat. Tita, huwag mo nang tindihin yun. Hindi silang bumubuhay sa atin. Tayong dalawa lang at si Lian. Paul, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ng ganito. Mahal kita, oo, pero araw-araw pakiramdam ko,
may mabigat na tahanikala. Kung gusto mo, alis tayo dito. Pupunta tayo ng bayan o sa ibang lugar kung saan wala tayong kailangang ipaliwanag. Basta't magkasama tayo, sapat na yan para sa akin. At kung hindi tayo umalis, kung harapin natin lahat ng to, kung yan ang gusto mo, haharapin natin. Walang chismis na kayang gumiba sa atin kung matibay tayo. Humigpit ang hawak ni Minerva sa kamay ni Paul. Ramdam niya ang init at katiyakan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kaya pala siyang ipaglaban ng isang lalaki ng ganito. Habang nakahilig siya sa balikat ni Paul, mahinang binitawan ng tanong. Paul, ano kayang mas mabuti para sa atin? Umalis na lamang ba tayo? O harapin natin lahat ng to? Maraming tanong sa puso't isip ni Minerva at sa huli, nagpakalayo-layo silang tatlo. Hanggang dito na lang, Miss Amore. Salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Minerva.